Iginiit ng dating RCBC Senior Customer Relations Officer na si Angela Torres na idinidiin sa kanya at kay dating RCBC Branch Manager Maya Digito ang pagpasok sa bangko ng 81 milyong dolyar mula sa account ng Bangladesh Bank. Makibalita tayo kay Sandra Aguinaldo. Palaban si Angela Torres, dating RCBC Senior Customer Relations Officer nang humarap sa GMA News. Aniya, binubunto ng RCBC sa kanila ni dating RCBC Branch Manager Maya Digito on CC, kaugnay sa pagpasok ng $81 million na ninakaw umano sa Bank of Bangladesh. Sa bangko kasi, pag ganun kalaking amount kasi, tsaka remittance pa siya, hindi siya po dumidiretso sa branch. Sa Senado, pinangalanan ni Digito ang mga opisyal ng RCBC na may alam daw sa pagpasok ng $81 million. Isa rito si Bridget Capina, ang RCBC Regional Sales Director. Pinakita ng abogado ni Digito ang kanyang palitan ng text message kay Capina. Lumalabas umano na alam ni Capina na ang pera ay lumabas sa RCBC papunta sa PhilRem, ang remittance company na nagdala ng pera papunta sa mga kasino. Tila interesado rin sina Digito at Capina na manatili sa RCBC ang peso na na-convert mula sa dolyar para sa ADB o Average Daily Balance ng branch. Ayon kay Digito, sa ADB o perang nananatiling nakadeposito, kumikita ang bangko. Sa isang punto, sinabi umano ni Capino na dapat sigurado ang ADB dahil sa sinuong na risk o panganib ni RBT nang papasukin ng pera. Sabi ng kampo ni Digito, ang RBT ay nangangahulugang Raul Bitan, Retail Banking Group Head ng RCBC. Tinanong namin ang RCBC tungkol sa mga pinangalanan ni Digito. Sabi ng abogado ng RCBC, ilang senior officials na ng bangko ang napatawa ng iba't ibang parusa mula sa suspensyon hanggang pagkasibak sa pwesto dahil daw sa pagkukulang sa trabaho at hindi sa pakikipagsabuatan. Yung version niya, medyo pinapalitan niya yung timeline at medyo binabago niya para magmukhang wala siyang kinalaman sa pagbilis ng pag-withdraw ng pera. Tanggal na sa RCBC sina Digito at Torres. Pero si Torres nagsampa ng kaso sa National Labor Relations Commission dahil sa illegal dismissal daw na ginawa ng RCBC. Matapos ang insidente, halos isang buwan din daw siyang pinapag-report ng RCBC sa Makati Avenue Branch. Pero pinaupo lang daw siya sa bakanting kwarto. Ang sinasabi sa akin, sinungaling ka, sabihin mo na yung totoo. Ganun na po sila magsalita sa akin. Yung version nila is na nilagay yung pera sa kotse ni Miss Maya. Bakit po yun yung gusto nyo? Hindi nga po yun yung nangyari. Nilagay siya sa isang room, maraming tao. Malinis ang konsyensya ko na maayos yung pagtanong sa kanya. Sandra Aguinaldo, GMA News.